come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. Salamat sa Diyos at tayo pinakarating po sa Monasteryo de Tarlac na kung saan ay nandito po ang relikya ng totoong krus na ginamit kay Kristo. The relic of the true cross of Jesus Christ. I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. Ang ating Panginoong Kristo ay hayagan. Ano ba yung hayagan? Ibig sabihin ng hayagan, lantad. Talagang kitang-kita mo na. Hayagan ng nato si Jesus, nagsasalita, pero walang makahadlang. Hindi nila mahuli-huli, madakip. Hayagang sila nagsasalita, hayagang gumagawa ng mga himala para sa kanila. Kapag ikaw ay gumawa ng himala sa araw ng pamamahinga, ikaw ay nagkakasala. At bawal iyon. Bawal gumawa, magtrabaho sa araw ng pamamahinga o sa araw ng linggo. And all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me. Si Jesus ay nagsalita, hayagang nagsasalita, nagtuturo siya na mayroong kapangyarihan at ginagamit niya ang pangalan ng Amang nasa langit na sa katotohanan, yun naman talaga ang kanyang Ama, ang ating Ama, at yun ang nagsugo sa kanya. Pero para sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo, kalapastanganan ang paggamit sa pangalan ng Diyos. Hindi nila alam na si Jesus ang Diyos, ang isinugo. Pero sa bandang huli po naman naandun pa rin po yung sinasabi ng hindi nila magalaw-galaw, hindi nila madakip-dakip si Jesus. Bakit? Kasi hindi pa na oras. Kinakailangan masaksihan din nila ang paglalantad, ang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. I will bring you home. I love you and you are mine. Yung krus, na andito. Kaya dinadayo po ngayon dito. Araw-araw po dito. Ang dami pong tao dito. I have called you each by name. Come and follow me. I will bring you home. Namnamin po ninyo ang katahimikan. Na sa katahimikan, na andoon ang presensya ng ating Panginoong Diyos.